Magandang gabi, ito na naman si Marsolo. Ito, dire-diretso na po tayo no, sa mga balitaan dito sa nangyayari sa ating bansa. Lalo-lalo na tong sa flood control project, yung public works nga ng pamahalaan natin. Eto, kamakailan lang bumisita si Bongbong Marcos, yung Pangulo natin na sa flood control ni Katiting man lang wala daw ginawa. Kaya naman ito, naging reaction niya ay sobrang galit na galit na galit na galit daw siya sa mga korupsyon at sa mga naggawa nito na ng public works na ito na flood control. Eka nga yung river, ano ba yun? River wall. Oo. Dito sa Bulacan, samantalang napakalaking budget ang inilaan po dito para sa river wall na ito pero wala man lang nagawa kahit 1 sentimetro. Pero napakalaki. Doon sa audit is completed na daw. Pero itong reaction ni BBM, siya daw yung galit na galit na galit na galit. Magkakaroon tayo ng comparison dito, no, mga kaibigan, mga kababayan, no? Yung comparison kung sino nga ba ang pinaka-epektibong leader ng Pilipinas. Hindi ng Pilipinas, itong nakaraan lang. Si Duterte nga ba o si Marcos yung pinaka-epektibong leader na pag sinabi ginagawa. So ito, panoorin po natin itong video na kamakailan lang bumisita siya or nag-inspection siya dun sa sinasabing project ng river wall na hindi man lang umpisan. Okay. Ay, nako. Talaga naman. Yang galit na galit na daw Disappointed, sir? siya. Disappointed? Extremely. Well, more than disappointed, I'm actually I'm getting very angry. It's what's happening here. Paano naman ito? Wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng public works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho. Yan po yung reaksyon ng galit na galit. Wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Sir? Sir? If all of these projects were properly executed and Mamaya magpapakita naman tayo yung ang laki ng video ni Duterte, yung talagang galit. Epektibo at talagang maraming matatakot hanggang mga opisyal. Hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala ba sa mga local residents. So yes, I'm not disappointed, I'm angry. Sir, there's a COA fraud audit of Bulacan projects. Anong end goal nun, sir? Filing cases? Yes, if need be, of course. As I said, ang trato namin with all of this is, siyempre marami. For example, falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly tignan natin yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika ay mababawasan kung naging maayos lahat itong kasi ngayon babalikan na natin ngayon to sa napunta yung pera, hahabulin natin, kakasuhan natin sila kung ano will take, hindi ba? In the meantime, we have to actually still build the flood control project. Sir, nationwide yung filing, no? I'm sorry? Nationwide po yung filing ng cases if need be. Well, no, it depends on what our findings will be. It So depends there's a on legal team working kung on that. kaibigan ko. But in the meantime, we're continuing to It depends on go kaibigan through ko, kakilala ko, records of kaalyado Public ko. Works and all the big contractors to see Yeah. kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. So that's why I encourage Taong bayan na naman. napaka-useful, napaka-malaking bagay at napapakinabangan namin ng husto yung inyong pagsulat sa amin, pagsumbong. Bakit laging 3 taong ka na po dyan, mahal na Pangulo, is
Bakit ngayon mo lang nalaman kung wala pang nagre-report sa'yo? Imposible po na hindi mo yan alam. Ay, nako, Diyos ko. Hindi mo alam yan. 3 years ka na, matatapos ka na, nasa kalahati ka na ng iyong panunungkulan. Yung iba nga, buwan lang nalalaman na kung may corruption. Ikaw, 3 years. Ay, nako, Diyos ko. Padalhan nyo kami ng picture, padalhan nyo kami ng video para alam namin kung ano yung sitwasyon dun sa inyo. Pupuntahan natin. Kung hindi ako makapunta, pupuntahan ng mga engineer natin para makapag-report sila sa atin na mabuti. At malaman talaga natin kung ano nangyari sa pondo, sino nagwaldas ng pondo. Sino nagwaldas ng pondo? Ay, naka, Diyos ko po. Panginoon, Diyos ko po. Sino nagwaldas ng pondo? Ay, alam ko na. Si Duterte. Paano nangyari yun na ibigay yung kontrata doon sa mga ganyang klaseng kontratista. So that's what we're going to do. Kahapon, galing kami sa isang Tama yan, kasuhan mo. medyo din, sir, yung may flood control. Hindi ba medyo Tama weird yan, na kasuhan nasa mo. buti rin yung mga flood control? Nasa? Well, maraming ang maraming Parang hindi naman kailangan. kahit sa design. Yan na, nag-engineer na siya. Style yan number 1. Yung Etong mga nangyari na controversial ni Pangulo, doon lang sa infrastructure, no? Gumuhong tulay, gumuhong budget, gumuhong mga flood control. Ay, nako, Diyos ko. Kay Duterte, hindi mo narinig yan na may gumuho. Baka pagbintangan nyo na naman nakaraang administrasyon kung bakit nawala yung mga pinagawang kwan na yan, project. sasabihin nila, gagawin nila na napakataas ang specifications. Sasabihin, kailangan ibaon yung pilings ng 8 meters. Sasabihin, dahil malaki ang tubig. Hindi naman totoo. Hindi naman malaki ang tubig doon. Hindi naman kailangan magkaroon ng flood control doon o maliit lang yung flood control. So ang gagawin nila yung tama. Pero ang charge nila sa gobyerno, malalim. So, isa yun. Ito, yung ganito, ghost project, kahit na nakakompleto. 3 years. Ngayon mo lang nalaman na may ghost project. Tuloy natin. Siyempre, report nila sa public works, kompleto, walang ginawa. Maraming teknik Tapos siyempre, nakita ninyo dun sa kabilang bayan. Tama, yung simento, nipis-nipis. Tunay na ang isda ay... Ayan po mga kaibigan, no? Yung naging pahayag ni Pangulo natin, no? Papapasensya na kayo kung tumatawa ko. Baka na naman may magbasa sa akin, sabihin, bayaran. Tingnan mo nga yung subscriber ko. Ako lamang po yung nagpapahayag ng aking damdamin. Kung ano nasa loobin ko. Kung gusto nyo magpahayag din, mag-comment na lang kayo. At sabihin nyo kung tama o mali. 3 years ha. May ghost project pala. Eto, yung comparison ng leadership talaga na galit na epektibo. Ito teka lang. Sisibakin sa pwesto ni Davao City Mayor Duterte ang lahat ng empleyado ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA kung mayroon pang tanimbala scheme sa paliparan. Ang nasabing pahayag ay ginawa isang araw matapos ang halalan at manguna sa bilangan si Duterte. Si Sofia Ocot sa detalye. Kayong nasa NAIA, pag may tanim pa dyan, lahat kayo... Ito ang babala ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte laban sa mga empleyado ng Ninoy Aquino International Airport hinggil sa isyu ng tanimbala. Banta ni Duterte, sisibakin niya lahat ng empleyado ng NAIA mula sa pinakapinuno ng paliparan hanggang sa police commander na nakaistasyon sa paliparan. Ang nasabing interview ay ginanap isang araw matapos ang eleksyon. I do not care even if your chief of office or your CEO there knows or has nothing to do with it. Istasyon ganon rin. Kung ang chief of police
Hindi niya niyo pa ba kontrolado ang naalala pulis yan? niya. May pulis niya naglalaro. Out sila lahat. Balak niya umanong idestino ang mga ito sa isang isla sa Zamboanga kung saan talamak ang pangingidnap. And I will accommodate you sa Mindanao. Doon sa Zamboanga. Magandang ano doon. Zamboanga, maraming beach. Sa harap ng Zamboanga is an island called, anong pangalan ng island dyan? Kasi maraming kinikidnap dyan. Dyan na kayo magligo-ligo muna. Pinaniniwalaan na ang insidente ng tanimbala sa NAIA ay bahagi ng extortion racket na nambibiktima ng mga Ito pa. OFW. Yan. Mind you, Human Rights Commission. Kayo na ang bahala magkumpara kung sino talagang pinaka-epektibong leadership. Because my mouth Si Marcos ba o si Duterte? It cannot bring down a country, but it can erase a generation of right-thinking Filipinos. Ang issue dito, hindi yung bunganga. Nung nabasa ko yung EU condemnation sa akin, sabihin ko sa kanila, fuck you. France, Britain. Tapos yung EU ngayon has the goal to condemn it. As again, I repeat it, fuck you. We are a nation na napakaraming addict. Itong Amerika, itong mga EU, itong mga progressive countries, they kept on hammering the issue against me. Sabi nila, marami na 3,000 na daw ang patay. Hindi na lang inisip ng mga ulol na to. Putang ina nila. Alam niyo mga kababayan, mga kaibigan, no? Si Duterte lang ang nagmumura. Para maintindihan ng hinahangaan. putang ina. Alam mo kasi sa pagiging leadership, hindi dapat lagi kang mabait. No? Itong pare. Dapat ano ka. Alam mo, hindi naintindihan nila. Naintindihan mo Sabi yung nila, pulso ng tao. May death penalty noon. Wala man nangyari. Ganon rin. Bakit mo gustong ibalik? Ulol. Hindi ka naman tarantado. Hindi ako ang presidente noon. Sino nagbigay sa iyo ng karapatan na patayin mo ang anak ko, i-rape mo? Dito sa kabila. Ito ang kinig kayo, Amerikano. Bugokski. Ito dito. Anong kasalanan ko sa iyo? Kayong mga gangster, kayong nasa Pilipino, kinig yung mga putang ina ninyo, kinig kayo mabuti. Kaya kayo namamatay, ganito. Anong kasalanan ng Pilipino? Look at the Christopher books na on sa amin. Who discovered the Philippines? The answer was Magellan. Anak na. Kung ako ang presidente noon, sampalin kita pag ginawa ko. Kaya lahat ng adik, sira ang ngipin, nag-grind, nag-upo tapos kung magkapera, magbili na siya. Kaya sabi ko, bantay kayo sa akin. Hindi talaga ako papayag na sirain ang bayan natin. Lumabas. Yan ang tunay na leadership na sinasabi natin na nawawala na ngayon. Ngayon kasi, parang ang leader natin, dati kasi hindi mo magugulangan yung leader natin nung nakaupo pa si Duterte, no? Ngayon nagugulangan. Asan ang pera? Asan na yung kong ginastos? Sino nagtakbo ng pera? Dati, ni katiting ni sinti mo, di mo magagawang magkurap kung ikaw ay opisyal ng pamahalaan. Ngayon, kaliwat kanan. Kaya sila ngayon, pinupursige na ma-impeach nga ito si Sara dahil ayaw na naman nila mangyari, ayaw na naman nila mangyari na wala silang makukurap na malaking pondo sa mga project.
So, ayan lamang po mga kaibigan, mga kababayan, no? Ang comparison ng pagiging totoong leader. Dapat may pangil, may paninindigan, handang gawin ang lahat para lang sa bayan. Kayo na bahala umusga. Kung may comment kayo, comment lang kayo. So, ito na naman po si Marsolot, nagsasabi sa inyo ng magandang gabi. At, babu!